Sis naman, bait-bait naman yan, ay. Bait naman yan, ay. Hmm? Magkakape lang si mama, ha? Ayan, kain tayo ng brioche at kape. Habang kontento pa ang baby natin sa stroller, ang dami palang feeling nito na pili ko. Chocolate pa naman, kaya hindi ko masyadong bibigyan si baby. Kasi napakabata pa niya para mag-chocolate. Minsan doon naman kami sa grocery nagbabar. Sinusulit ko yung mga ganitong panahon na kontento pa siya sa stroller. Hindi pa siya nag-iiyak kasi noon yung ate niya nung matutong maglakad, nung nag-umpisa-umpisa pala maglakad, ayaw na niya sa stroller. Gusto na niya maglalakad. Ayaw na niya nang basta nakaupo. Correction, hindi pala maglalakad. Tatakbo. Kaya ayan, namnamin natin ang mga sandali. At saka habang nasa labas tayo ng bahay, i-enjoy na natin. Kasi mamaya, yung mga gawain naman sa bahay, pag nasa labas, minsan nakakalimutan mo din yung mga gawain. Although, hindi totally. Galing kami niyan sa school, inihatid namin si ate. Kasi kapag si daddy ang maghahatid sa kanya sa school, malilate siya sa work. Hindi kasi namin enroll si ate ng pre-eskwela or yung maaga kasi regular na pasok ng mga bata is 9 a.m. Kapag naka-pre-eskwela sila, pwede silang pumasok from 8 to 8:30 ng umaga. Nag-o-offer din sila dito ng dopo eskwela naman. Yun, after naman, extended yung mga bata. Parang hanggang 4:30 yata sila or 5. Okay din yung ganito kasi ayan, present ako sa anak ko. Kasi kapag nasa bahay, konti lang yung time na makapag one-on-one ako sa kanila. Yun ang isa pa sa mga kailangan kong i-workout dito sa aming bahay, sa aming family, na makatutok ako kahit ilang minuto lang. Hindi naman kailangan na buong araw kasi naglalaro din naman sila ng kanila. Although hindi din pa develop yung, lalo na ito si Bunso, yung hindi pa develop yung independent na paglalaro nila. Isa pa yun sa skills din na kailangan nilang matutunan. Kasi syempre pag nasa loob ako ng bahay, maglalaba, magluluto, kung ano-ano. Ayun. So, nakaka-overwhelm sa loob ng bahay. And hindi naman pwede din na lagi akong nasa labas. Kasi ano nga magagawa ko sa loob ng bahay. So, isa sa mga naiisip ko is mag-declutter. Mag-declutter ng mga gamit na hindi na ginagamit. At iwasang bumili ng mga bagay na hindi naman talagang kailangan. Although minsan, syempre magkakamali ka pa din. Nakala mo kailangan, nakala mo okay. Tapos, hindi naman pala. So, ayun. Kailangan mag-decide kung alin ang mga bagay na dapat i-let go. Ayun. Isa pa yun sa hindi ko rin lagi nagagawa pero pinipilit ko naman kahit mga ilang minuto lang sa isang araw. Basta makapag-declutter. Pag may nakita ko na automatic na hindi na ito kailangan or ito bawa pagkain or gamot, yun, expired na, yun, hindi i-dispose na. Isa yun sa naisip kong paraan at saka sa mga napapanood ko din na makakatulong sa mga parents, lalo sa mga tulad kong stay-at-home moms na para hindi nga masyadong malunod sa mga gawaing bahay. At isa din yun sa mga maipapayo ko sa mga first time na mommies, sa mga first time parents, mag-declutter. Lalo na pag may dadating na baby or may dadating na bagong baby, yun, mag-declutter ng bahay, ng mga gamit. Kasi iba talaga yung kapag may anak na. Syempre dapat i-prioritize natin sila. Na mahirap din gawin. Lalo na katulad ko na ayun, syempre lahat naman ay work in progress. Pagpasensyahan nyo na at ang tagal ko talagang kumain. Ninanamnam ko pa yung kinakain ko. Ilang minuto na, hindi pa rin ako tapos. And isa pa yun sa may share ko. Isa yun sa mga
times na kailangan natin maging present. Yung habang kumakain tayo, yung dapat wala tayong pinapanood. Para din sa mga bata, mas maganda kung wala silang pinapanood habang kumakain. And ang screen time ay ibang topic pa yun. Pero ayun nga, yung lasahan natin, yung ating kape, lasahan natin yung ating brioche, yung mako-compare mo ba yung brioche nung isang bar sa kabilang bar, yung kape, mainit ba dito? Alin nga, nandito tayo ngayon sa Parco Treno. Napachika tayo kay tita. Minsan lang mapachika, kaya ayun, natagalan kami doon sa tabi ng kalsada. Nakatulog si Pao bago kami umuwi, kaya ito, mamaya maya uuwi, nagising na siya. Ang aking labahin mamaya na lang. Mainit naman today, so matutuyo pa yun pag umaghapon. Yan, ganito dito. Exercise. Nakakumot itong baby natin, tanggalin na natin kasi mainit na. Kasi itong panahon na to yung mahirap makisama sa panahon. Kasi malamig siya, malamig sa morning, tapos mainit, maaraw, pero malamig yung simoy ng hangin na nakakapagpakasakit. Tama, nakakapagkasakit. Ko na nga kami pagtulog kasi ang mga bata pawis na pawis ang ulo pagka natutulog. Parang pagkakaiba lang ng init sa Pinas at saka dito, ano siya, sa atin malagkit yung init. Dito mainit din, mainit, pero basta magkaiba yung feeling ng init nila. Hindi ko masyadong ma-explain. Kaya ayan, lakad-lakad tayo. Wala pa akong luto. Ay nako, paano ba i-train ang sarili na huwag isipin ng mga gawain sa bahay at enjoy ang paglalakad? Kailangan kong matutunan yun. Huwag isipin ng napakadaming bagay at enjoy ang moment. May masasabi pa kayong tips? Ano gawin yun? Dahil ako tao talaga labo-labo na. Ang dami-dami iniisip. Kaya ang uban ko ang dami na din. Mama mia. Gising ka na? Gising na yan, mama. Gising na. Ayan, sa kalalakad namin, bahay na nga pala kami. Kalalakad namin, ito nakuha ko. Ayan yung iniitim ko. Simula nung mag-summer na pwede na mag-shirt, mag-t-shirt lang. Ayan. Hindi kasi ako naglo-lotion sa kamay. Yun ang pagkakamali ko. Yung sunshield sa mukha lang ako at sa leeg. Pero sa braso, ang lagkit kasi yung Rix na lotion, wala na akong stock. So ayun, yun lang yung okay sa akin gamitin na lotion. Kahit nung nasa Pinas ako, hindi ako makapag-lotion dahil na malagkit. May binili ako before na lotion nung umuwi kami. Nagkiklaim sila na wala daw lagkit, ganun, may SPF din yun, pero Rix lotion lang talaga. Rix Beauty Lotion, made in Japan. Nag-promote, pero yun talaga, walang lagkit yun. Ciao ciao. Ay, ayan na nga po, ayan na nga, ayan na.
Na. Ciao, ciao. Bye. Ayan. I'm going to make a ice cream house. Ice cream house, ice cream house, ice cream house. We're going to serve it to Daddy. And the house sprinkle for everyone. Here's sprinkles. Okay na. Start na. Okay, let's start. First, Oh, continue. Anak ko yung maliliit. this. Bigay mo to kay Paula. Pao. Mama, Ito sa'yo. Mama, ayun, sa Capitano. Okay, Kapitano. Now, look. Sprinkle. Oh, why? Wow. Moe. You say like a moe? Making up ice cream house. First, we need sprinkles for the Ayan, ganito siya. Itutusok mo doon sa... Ayan, fence. Next is another fence. Mama, did you say friend? Fence. Ah, friends. Friend kasi friends. Akin na yan, patingin si Mami. Mama, I want to wear frogs and the sprinkles. No, no! Calma. Let me see. Mommy. Paula. Oh, ano yan ang sunod? Ayan, bilisan na natin ang video kasi medyo matagal tong binubuo namin. Kasi tinanggal na namin siya lahat dun sa, ano ba tawag dun? Basta yung pinaglalagyan niya. Kasi parang mga naka-cut out siya. Tinanggal na namin lahat muna. At yun yung sprinkles na sinasabi niya. Yung mga butas, yung mga pagsusuotan mo mga butas-butas, yun yung mga sprinkles, yun yung mga tinanggal namin, maliliit na butil-butil. Ayan. Ang tagal yan nabigay sa amin pero nito lang namin na buo. At ang mabuti naman ay masaya naman si ate sa aming activity for this day. Ayan, tuloy-tuloy lang habang dumedede ang isa. Ice cream! Oh, ice cream! Tulog si Paula. Mama, it's so big. Mommy, it's Mario, Mama. Finish. Aspeto. I want to make more. I want to make more. Okay, finish na siya. Finish siya. Small. Mini ice cream house. Ayan siya. Are you happy? Yes. Ayan, naglalaro na si ate kasama kayong mga miniature, miniature toys. Meron siyang little Elsa. At ayan, hanggang dito na lamang. Dito nagtatapos ang aming vlog for the month of July 2023.